4 o'clock na. Umpisahan na natin to. Oh, ganado. Kami ulit. Let's go! Hello everyone! My name is Miss Pa and I'm your kakulitan at kakwentuhan tuwing 4 o'clock ng... Wala nyo na lang kung kailan, anong 4 o'clock yan. And it's me again. Oh, kita-kita ulit tayo. Mark Gabiana. Tahimik lang. Parang iba yung nakaupo dyan last time. May nakaupo dyan last time. Hindi ko alam kung asan eh. Busy kasi yun. Sa ano siya ngayon? May shoot siya. And si... Nino. Nasa ano siya ngayon? Nasa likuran. Siya muna ang mag-handle ng mga apparatus. Para nasa standard. Gusto niya matataas talaga yung high standard talaga yung output nito eh. So, perfectionist. Yeah. Hindi pwedeng basta-basta na lang yan. Kamusta naman kayo? Mula nung huling podcast natin last time. Akala hindi na tayo mauulit. Ito, pumangalawa na. Marami na nakakilala sa'yo. Marami na. Medyo nababash na. Na mga kaibigan. Usually, sila naman talaga yung magbibiro sa'yo. Yan, ganun lang. At least, nababash ka na. Nababash ka na. Ginusto mo yan. Ako? O sige. Pero hindi ikaw, sabi ng asawa mo, mag-chopstick ka daw, nagdala ka ba? Wala pa rin. Siyempre, makulit ako eh. Hindi wala pa rin. Pero kontrolado na. No, ikaw nababash ka ng kaibigan. Yeah. Siya nabash ng asawa niya. Try daw yung lips niya last week. Speaking of, yung asawa ko din. Ano sabi? Diba, inedit ko yung photos pag uwi ng bahay. Una kong sinend sa kanya. Oo. Dalawa baba mo, sabi. Kaya hindi ako nag-aahit talaga. Kasi lalabas at lalabas talaga to. Eh di ba photographer ka naman? So sana na-edit mo? Hindi na magmumukhang natural sa akin. Kaya lagi kong pinapahaba to. Para maitago yung double chin ko. At least. Eh ikaw, ano may dala kang chopstick? Mabalik tayo sa'yo. Wala. Naglagay ka ng lip balm? Hindi rin. Wala. Meron ako sa bag. Wala, makulit ako eh. Bakit ibang chopstick yun? Chopstick na ramen. Ako sabi ng asawa ko, huwag daw ako panay. Ayos ng buhok. Masyado daw yung galaw ng galaw yung kamay. Eh, di ba kapapaayos mo lang ng buhok mo na yan? Kaya nga, hinahawakan ko naman para maayos. Pil na pil pa rin, no? Oo, syempre. Sayang naman, di ba? Sayang. Sino nagayos? Si Darwin. Darwin? Si Darwin Sanchez. Ramirez? Sanchez. Kapatid niya si Jessica Sanchez. May sinasabi siya. Ikaw, ano sabi sa'yo nung asawa mo nung... Oo nga. Ako yung may sinabi sa sarili ko. Ikaw, ano sinabi mo sa sarili mo? Yung lumalabas yung tono ko. Gusto ko yung tonong ganyan, mga pang ilong niya. Malambing kaya? Malambing ka ba, kuya? Sakto lang. Hindi masyado. Dapat hindi siya yung tinatanong. Tanongin natin yun. Kasi guys, meron sa likod namin, nandito yung mag-asawa yung aming team behind the camera. So, last time, ang topic natin, yung kwentuhan natin is our, the House of Us, yung life natin dito sa Paris. Ngayon, I think it's better na i-share din natin yung experience natin dahil dito nga tayo nakatira. So, mas maganda na i-share din natin sa kanila yung experience natin everyday sa pagka-travel. Yeah. Lagi ka bang nagka-travel? Always. Like, how far, gano'ng kalayo nang napuntahan mo? Using your Navigo. Ngayon, pinakamalayo yung sa bahay namin. Bakit isang bakit? Outside kami ng Paris eh. So, yung travel ko dyan from Paris, like sa Trocadero pag may shoot, inaabot siya ng 55 minutes. Yun parang pinakamalayong travel ko. Saka nag-Disneyland pala yun. Sa Disneyland, malayo-layo din. Ang layo ah. Yun pala ang pinakamalayong narating. Yung iba dyan di nagta-travel kasi may sasakyan. Oo. Hindi ata nagnanabigo yung isa dyan. Hindi niya na alam. Hindi niya na-experience. Hindi niya na alam yung amoy ng tren. Ay, speaking of train, sa train maraming Pickpocket.
Pickpocket. Ano. Very Filipina. Pickpocket. Oh, tama. Pickpocket. No, sabi mo kanina, pickpocket. But anyway. Nakita ka naman yan. Ikaw, anong experience mo sa metro? Metro, di pag araw-araw kang sumasakay, kilala mo na, namumukhaan mo na yung mga kita. Hindi mo ako nakikita doon? Ha? Hindi mo ako nakikita doon? Nakaano ka eh. Nakataklob yung mukha mo minsan kaya. Hindi, explain natin sa kanila para mas malinawan sila. Dito po sa Paris, yung Navigo, yun yung ginagamit naming monthly transportation card. So we call it Navigo. And yung Navigo, we pay 88 euro point 80 cents, no? So that's the monthly na binabayad namin. And okay na rin kasi magagamit mo siya zone, may kinatawag na zone 1 to zone 5. So asa parang sa buong Paris area magagamit mo siya. So nasulit mo naman Sulit yung na. binabayad mo. Kasi talagang kahit pag wala akong ginagawa sa bahay, lalabas ako. Nasulit mo siya. Oo. Uwi, punta ako ng Paris. Babalik na ulit. Ganun. Yan pag-uwi, naku, sana yung tinap ko sinabi ko na nalakas mo na ako. Ako ngayon wala akong trabaho. Stay ako sa bahay. Mainip ako doon. Walang trabaho pero sumasahod. Ano sasahod? Walang trabaho. Ano lang, punta ka lang sa Paris na. Bibilin ka lang, balik ka na. May iba nga pag-uwi. Ay, kakauwi ko lang. Sayang naman yung tinap ko sa nabi ko. Biyahe ulit ako. Punta naman ako ng Disneyland. Actually, nung nakaraan, trip na trip kong pumunta ng Disneyland. Hanggang labas ka lang. Oo, doon lang sa labas. Pero, Ba't ka napasok? Mahal ng entrance eh. Kapresa ng Navigo. Di ba one time, huwag ka magtap na Navigo. Ipang-entrance mo sa Disneyland. Nung minsan, hindi ako nakapag-tap Oo. sa pagpasok. Tapos may control. Nung nakita ko, tapos naalala ko hindi ako nag-tap. Dito kasi sa may line namin, wala naman siya doon yung yung parang entrance. Basta mag-tap ka lang, open yung area. Nakalimutan kong mag-tap. Bumaba na ako sa susunod na stasyon. Para makaiwas ako sa control. Okay. So, yun yung mga tip. Pag nakakita kayo ng control, Baba agad. Make sure nyo talaga bago kayo sumakay ng tren, lalo na pagka ang bahay nyo sa outside, make sure nyo lagi na nagtatap kayo. Double check nyo pa rin. And minsan, yung sira yung nila, yung mga pagtatapan ng ganyan. Pwede mo i-justify yun basta picturean mo na ginawa mo. Pakita mo yung timestamp, pwede ginagawa ko yun pagka nakita ko sira. Ipicturean ko. Kasi wala kang ibang proof pag nasa loob ka na ng train, sasabihin mo na, sira yun dun paano sila maniniwala sa'yo? Diba? So, para ma-explain din natin sa kanila, yung Paris is, halimbawa, ito, ang Paris kasi para siyang escargot. Yung size niya, yung shape niya parang escargot. Ano yung escargot? Snail. Snail. Sa Tagalog, Kuhol? Kuhol? Oh. Suso. Suso. Tingnan nyo. Hindi na namin alam guys. Pasensya na kayo. Yon, basta yung snail. Ganun yung shape ng Paris. And para hindi sila nalilito, bakit sinasabi outside Paris, outside Paris? So yung yung karatig na area, pag wala ka na sa loob ng Paris, tinatawag namin siyang outside Paris. So, yung iba, kapag sobrang lapit niya dun sa parang sa boundary ba, tinatawag naman yung banlieue. So, parang boundary. Very near Paris. Pero yung makagaya mong malayo na talaga, outside Paris namin siya tawagin. Ako, outsider ako. Outsider ka, outsider. So, parang kung sa atin, NCR siya. Or Ile de France buong Ile de France, NCR. Manila. Parang sa yung sa Ile de France kasi, parang siya, ibang na siya ibang kategory. Kasi para siya yung region. Okay. Region siya. Pero yung sa Paris, ewan ko, pag kahit ako kami sa Courbevoie, sinasabi ko, taga Paris ako. Para na lang tapos na, hindi ka na mahirapang mag-explain. Pag sanabi, taga saan ka, taga Paris. Kahit wala na ako sa Paris. Pero technically, outside na siya. Ganun naman to, mas mabilis Ako, to be specific, nasabi, taga Paris ka, hindi, 20 minutes from Paris.
Ganun din yung mga sagot ko sa client. Mm. Kasi tatanong lang, saan yun eh. Ang hirap naman i-explain. Sabihin ko na lang, mga 50 minutes away from Paris. Ganun na lang ang sinasabi ko sa kanila. Okay. Mas madaling i-explain. Pero yun sa yun sa Navigo, monthly ka talaga nag-charge? Yes, monthly. Alam mo yung yung annual? Ano? Hindi. Yung siya, parang Kanta ng Matchbox. magsasubscribe ka ng Navigo for the whole year. Pero every month pa rin yung kaltas. Then, yung ika-13th month na nagbabayad ka, libre yon. Yung ika-13th month, libre. Pero kasi, ang kagandahan din nun, kapag naka-annual ka, hindi ka na punta sa RATP machine para mag-load. Automatic na yon. The first day of the month, may charge na yung Navigo. Tapos yung singil, depende sa kung kailan ka nag-subscribe. Pwede mamili ka ata every 5th of the month, every 10th of the month. At least, hindi ka rin Monthly pa rin yung pagka-test niya. Yes, monthly pa rin yung Hindi pagka-test. Pwede mo din siyang stop kung... Siguro parang mas advisable nga yung ganun sa akin. Kasi ako talaga gala din ako sa Paris eh. Pero pwede mo rin siyang i-stop kung ayaw mo na ng subscription. Para, kung gusto mo namang, halimbawa, bumili ka na ng sasakyan, hindi ka na nagnanavigo. Katulad ng isang wala dito ngayon. Na hindi nagnanavigo. No? Ninyo? No. Ninyo? No, minabigyo pa rin ako. Pero hindi niloloadan. Ano ang mga tips nyo para sa mga, halimbawa, mga nagta-travel, pupunta ng Paris, sa mga pickpocket survival tips? Lagi kong sinasabi sa mga client. So yeah, especially ikaw, may client ka Pag may client ako, sinasabi ko sa kanila, huwag na sila magdala ng madaming gamit. Iwan na lang nila sa hotel nila or sa Airbnb nila. Kaysa mawala pa sa Paris. Mas malaking problema. Like yung nakaraan, client ko, nadukutan daw sila ng passport. Mismo passport? Passport talaga dinala nila. Wala naman daw nakuha pera sa kanila. Pero ang laking damage din ng passport. Siyempre, pupunta ka pa sa embassy dito. Ilang araw din silang nag-stay dito. Parang nag-overstay pa sila. Pero pabor naman kasi nandito sila. Hindi rin. Kasi hindi na raw nila na-enjoy. First stop nila yung Paris. Stressful kasi passport yung nawala. Hindi kagaya ng kung card, parang pwede mo lang tawagan yung bank eh. Parang may cancel ka agad. Yung sa akin din, client ko nento lang din nila. Naka-body bag na sila ganyan pero nakuha. Pero pagbaba, nakita ko walang pera. Bago mag-close yung metro, binato sa kanila. Nakakatawa yun. Ay, walang laman. Binalik. Tapos, meron namang kliyente na nanakaw. Pero dahil alam nila kung saang station yun, bumalik sila. Yun nga, sinasabi ko rin minsan, yung pinaka-first na trash can, pag sorti mo ng metro, hindi doon tinatapon. Pero may iba na modus ngayon. Pinapatubos na daw. Pinapatubos na yung passport. Yun yung experience ng kliyente sa akin. So ano yung sinasuggest mo sa kanila pa, mga tips para hindi sila madukutan? Travel light, yun lang din. Kung hanggat maaari, yung bulsa nyo nakasecure lagi tapos maging mapagmatsyag sa paligid. Kasi grupo yan sila palagi. Sa inyo, client yung binibigyan nyo ng tips kasi nga sila yung mga bagong pagka napunta dito. Sa akin, mga family relatives ko na nagpupunta dito, sila binibigyan ko ng tips. Mga nagbabakasyon. Oo, mga nagbabakasyon kasi ako lagi yung parang travel, tour guide, ganyan. So, sabi ko, yung pera nyo, lagay nyo sa medyas. Sinisingit nila sa loob ng medyas. Para, habang naglalakad ka, nandun yung pera sa loob, alam mo. Ganda mo siya. Yung huwag yung bagya. Hindi. Sabay nagtakbuhan, kumakalembang yung paa mo, Lumabas siya. Hindi yung pera, lumabas sa medyas. Kasi sa gilid lang yun eh.
Hindi mo pwedeng ilagay sa pinakailalim kasi pagkakailangan Depende sa diba? medyas kung ano medyas mo. Hindi, sa talampakan talaga. Ang hirap naman nun, bibili ka tapos, wait lang po, gaganyan ka pa sa Hindi, syempre pag nasa train ka. Dahil kapag nasa loob ka ng train, tapos siksikan, pag ang pera or yung wallet mo nandito, syempre alam mo na, madali yan. Pero pagka alam mo magta-travel ka or matagal ka sa train, yun, sasabi ko sa kanila, lagay nila sa pinaka-talampakan. Or syempre, pag babae, lagay mo sa bra. Sisingit mo dun sa bra. Kasi, yun talaga, tago. Ano nga naman yung magnanakaw akin yan? Di ba? Dynamite. Unang sahod ko, alam mo, sa tinago. Hindi ko sila dudukol. Di ba? Pareho na naman magiging amoy nun eh. It's either tinago mo dito or sa paa, pareho amoy pawis na amoy. Pero kung yung mga nagta-travel talaga na, matagal na sila nagta-travel. Nakikita ko sa mga traveler na pumupunta ng mga Europe, meron silang maliit na lightweight na wallet. Tapos, pinapardible nila sa loob ng damit nila. In that way, talagang secured. Nakapardible yun sa loob. Tapos, pwede yun card, cash, gano'n. Kaya, yung isa pa sinasabi nila, dress like local. Huwag mo masyadong ipahalatang turista ka. Oo, yun nga. Sinasabi ko rin yun sa kanila. Kung pupunta man kayo at marami kayong dala, please lang huwag kayong magdala ng maleta. Kasi pag nakamaleta kayo, alam nilang turista kayo. Eh paano yung mga pupunta dito, di ba? Nakamaleta talaga sila. Talagang ang daan nila eroan. Sa client ko. Kumari, mag-meet na kami ginagawa. Wiwi ko mag-minute kayo. Tsaka yung mga pickpocket na yun, hindi sumasabay ng rush hour sa mga... Kasi kilala din sila ng mga daily commuter na mga pumapasok sa opisina. Hindi sila sumasabay kasi kilala ka agad sila, pinapababa sila usually. Sumasabay yan mga right after ng rush hour yan. Kasi alam na nila, dyan na yung mga... Tsaka kadalasan guys sila yung huling papasok sa train. Pag ganyan, biglang sisingit yan. No? Oo. Hindi sila papasok ng kakabukas lang ng pinto, papasok sila. Hindi. Sila yung mga huling pumapasok sa loob ng train pagpasara na. At alam ko, feeling ko may tayo, pagkakaparehas pagdating sa mga pickpocket. Alam natin kung sinong pickpocket. Alam na natin yung face nila. Iba yung itsura nila. Oo, iba yung face card nila dun sa mga locals. Kaya, alam mo na pagka may pickpocket, sila to. Yan. Minsan nga may dalawang bata eh. Ay, oo, yun na. Alam na experience ng tito ko, no? Dala-dala niya yung anak ko, maliit pa ng si Biela. Buhat niya. So, minsan target din kasi nila yung mga may bata. So, hindi siguro nila alam, magkasama kami ng tito ko. Ngayon, tito ko, habang buhat niya yung anak ko, dinudukutan na pala siya ng wallet sa likod. Tapos, nung nararamdaman niya na parang feeling niya tumataas yung wallet niya, hinawakan niyang gano'n. Tapos, sabi niya, stop, gano'n. Galit siya. Tapos, nagsisisigaw siya. Nung nag-open na yung train, yan, umalis yung umalis yung mga pickpocket. Nahuli na sila eh. Pero parang hindi naman sila takot eh. Kahit ilang beses mo silang sawayin or ilang beses silang mahuli, bumabalik sila eh. Yung mga pickpocket na yan, may mga specific line sila na tinatambayan. Makikita mo sila madalas sa line 6, 1, and 9. So, madalang naman na akong mapunta sa line na yun. Nasa malaking guard na kasi kung ngayon doon na ako sumasakay pa uwi sa bahay. Anong guard niya ba? Sa Gardo Nord kami. Ang problema ko lang, lagi akong naliligaw pagdating sa malalaking guard. Yung mga correspondents na sasakyan. Minsan, nag-iiba-iba sila ng platform eh. Oo. Lagi yun talaga nag-iiba. Yun, kuminsan kung saan ako nakakarating. Saan ka nakarating? Useful din talaga yung nabi ko. Saan ka nakarating? 3 stations away na pala siya doon sa dapat nabababaan ko. Parang nagpa-letter Y na gano'n. Dapat diretso lang ako, pero yung train na nasakyan ko is pakabilang direction na. Pero isa lang sila, isa lang yung line nila, line H pa rin, pero magkakaiba pa rin sila ng pupuntahan. Doon ako madalas nalilito. Kahit yung kanina, katulad pupunta dito sa set na to, muntik na naman ako maligaw. Nung last time, naligaw din talaga ako. Ligawin ka pala. Oo. Ay, dapat talaga sa'yo may application gamit. Kaya, Ligawin ka na? Ligawin ka. Ligawin ng direction pa rin. Direction. Okay. Ay, andiyan ka pala.
Dito, ako, madalas, usually yung mga pangalan ng address dito, same. Pero maliligaw ka kung hindi maalamin yung mga postal code. So, kailangan pag may binato sa yung address, alam mo kung saan ito, saan. Kasi pwedeng same address sa loob ng Paris or same address outside Paris. So, yun yung sa akin, naligaw ako kasi meron kaming rendezvous sa bangko. Kailangan nandito ako. So, binigay sa akin yung address, ito. Pagdating ko doon, factory. Bangko dito ba't ano kaya to? Tapos tinignan ko ulit, iba pala. Kailangan nasa loob pala ng nasa loob pala ng Paris yun. So, iba dapat yung postal code na kailangan mo puntahan at kailangan Importante talaga lagi yung postal code. Oo, importante yun. Para alam din nila yung tinutukoy mo. Yung ibig sabihin nun guys, kasi halimbawa, yung address, 11 Rue Carnot. Let's say, ang address ng bangko, let's say, 11 Rue Carnot, 92,300. Tapos ang pinuntahan niya, 11 Rue Carnot, 92,100. So, ganon. Dito po kasi sa Paris, same na same yung address, pero nagkakaiba lang sa postal code. So, dito kahit saang area ka pumunta, let's say, Bulon, kung anong address doon, meron din sa Clignancourt. So, ganun dito. Mostly, same address pero different postal code. Pero alam niyo saan ako mas naliligaw talaga? Kahit matagal na ako dito. Saan? Hulaan nyo. Hulaan nyo. Liligaw ko pa ba? Hulaan mo muna. Ligawin din. Ligawin din. Sa Châtelet. Hindi ka naligaw sa Châtelet? Hanggang ngayon naliligaw ko doon. Oh, di ba? Ikaw, hindi ka naligaw. Oo, parang maze dun eh. Hindi mo alam kung saan. Nakakaloko doon. Oh, di ba? Oh, di ba? Ramdam mo ang nararamdaman ko. Exit mo 10, tapos Ang dami pang exit. Hanggang 15 ata exit doon. 17 ba? 7 ewan ko. Basta marami exit doon. Oo, hindi ko alam. nakakaligaw. Para ka nga sa Kaya airport. mas maganda pa nga ang ginagawa ko pagka pumunta akong Châtelet. Exit ako doon sa pinakamalapit na istasyon. Oo. Lalakarin mo na lang. Kaysa maligaw ako doon sa ilalim. Basta kami, may pinupuntahan kami isang milk tea shop sa Châtelet na favorite talaga namin. So, alam ko na kung anong exit doon. Doon at doon na lang kami nalabas kahit malayo yung exit papunta sa milk tea shop. Kaya, Basta nakakalito talaga. oo, nakakalito. Pero alam niyo sinong din naliligaw dyan? Eh, syempre, balik tayo doon. May sasakyan. Bihira na. Paano naliligaw? Paano ka maliligaw? Baka nga hindi siya napapadpad. Naka-GPS yan. Baka hindi siya napapadpad doon kasi hindi naman yung kailangan. Siyempre, Châtelet, sa center ng Paris talaga yan. Maliligaw ka talaga. Pero ikaw hindi ka na. Hindi, siya pa nga yung siya pa nga nagpapaturo sa kanya kung saan nag-exit. Ninyo, sana. Minsan sana may isa kayo rin kami. Ayan. Para hindi na kami naliligaw. Oo, na minsan. Pag upo niya sa sasakyan, naka-autopilot na yan. Tesla? Ay, akin na lang. Ka-Tesla yan eh. Tesla ba yun? Binili lang niyo yun dahil dun sa payong. Maganda yung payong black. Gandaan niyo yung payong. Talaga. Sa abridor. May abridor kasi talaga. Lahat pwede na bubuksan. Bakit nag-iba? Sabi niyo last week Lexus. Bakit naging Tesla ngayon? Kapapalit lang. Weekly nagpapalit yun eh. Iba talaga. Iba talaga si boss. Actually, pag pumunta tayo sa garahe, sa baba, Marami rin. mga luxury niya doon. Huwag lang sanang masusunog. Para sa... Oo. Kaya mo na sila. Pero ito, ano yung application na ginagamit niyo pag nagtatravel kayo dito sa Paris? Usually ako, Google Maps pa rin. Google. Pero minsan hindi siya accurate. Pag nandun ako sa station, parang doon na lang din ako na-update. Yun sa mga travel time, yun lang naman problema ko sa Google Maps. Ikaw, Mark? Marami. Bonjour RATP, SNCF Connect, tsaka City Mapper. Parang hindi ko pa nagamit yung SNCF na. Pag nagta-travel yata, usually Sa sa outside, outside. ano?
Pero pwede rin siya sa mga airwear. Okay. Pero City Mapper, nako, naligaw ako dyan. Nag-search ako ng address kasi kasi before naglilinis ako Airbnb. So sinend sa akin yung address, dilinisan ko. Lagay ko. Pagpunta ko dun andun ako sa address. Sabi ko, bakit iba yung address na nandito? Iba rin yung number na nasa harap ko. Pero yun at yun, dun niya ako pinapapunta. Sabi ko, ano ba yan? Tapos nung nilagay ko yung talagang address, punta ko sa Google. 30 minutes from the place na nasan ako. Diyos ko, pulit ako maglinis na Airbnb. Okay. Nag-Uber na ako papunta kasi syempre maliliit na. Mayaman. Dinownload ko lang naman to. Hindi, pang matanggal na isa na maaga. Pero yung City Mapper, simula nun, nagkaroon na ako ng doubt. Kaya, yun ang gamit ko lagi na ngayon. City Mapper pa. City Mapper, baka naman. Oo, no. Pero ewan ko, siya pa rin gamit ko. Isang beses lang naman nangyari yun. Sa akin, dinownload ko lang to nung nagkaroon ng matinding grab sa Paris. Yung halos sarado lahat. So, kailangan mong alamin kung saan yung mas mabilis na dadaanan mo. Hanggang ngayon, hindi siya dinilip. Bonjour? Hindi, City Mapper. City Mapper. Okay. Pero yung Bonjour, gamit mo rin. Bonjour Yeah, RATP. gamit ko. Yung talaga yung application ng ng RATP. Bonjour RATP. Tsaka alam ko, pagka pupunta ka dito kay turista, para mas mabilis yung biyahe mo, pwedeng may download yun. Yung Bonjour RATP, alam ko pwede mo na siyang doon ka na magtatap. Sinabi ko. Tapos sa bus, phone na lang. Pwede na siya ngayon. Then, pwede ka na rin doon bumili ng ticket mo. Wait, pero gamit ko pa rin yung card Kasi madalas ako lobat. Pero kapag dinownload mo siya, yung mismong hindi mo na yata magagamit. Pag dinownload mo? Ay, yung mismo card, oo. Hindi mo na siya magamit. So pagka nag-tap ka ng Navigo mo na monthly sa phone, yung phone at phone na pwede mong gamitin. Hindi pwede gamitin yung card. Pero pag the next month, yung gusto mo naman card, yun ang ginamit mo pangbili ng monthly transportation. Lagi card, yung pinaka-Navigo card. Kaya mamimili ka lang. Talaga? May natutunan na naman ako. Kasi lagi ako lobat, kaya laging card ang gamit ko. Dahil, mahirap pagka nalobat ka. Tapos, paano ko magtatap? Sabihin mo sa nag-control, lobat. Prefer ko rin yung physical card. Kasi, yun nga, malolobat ka. Pero minsan, bubuksan pa yung app, maglo-load pa yun. Wherein pagka may physical card ka, tap mo lang. Pero bago yan yung narinig ko na pagka nag-card ka, ganito. Kasi bumili ako ng card sa phone ko. Pagka hindi ako nagpa-load ng isang buwan, ticket lang, phone gamit ko. Pero pagka magpa-load ako ng isang buwan, yung physical card yung gamit ko talaga. Pero yung yung Navigo nyo, every month talaga nagtatap kayo? Depende. Hindi lagi. Hindi lagi. Pero as a photographer, syempre, lipat-lipat kayo. Punta dito, punta doon, puntang Paris Fashion Week. Punta na... Fashion Week! Ba't ka kinikilig pag sinasabi ko Fashion Week? Wala. Masaya lang ako sa Masaya ako sa Fashion Week. Natutuwa lang ako maghabol-habol doon. First experience ko ng Paris Fashion Week, ito kasi message na message, hindi ko tinatanong. Nagsasend ng schedule. Nagtanong ka? Nagtanong pala, sorry. Nagtanong ako once, pero everyday nagsasend ng schedule. At least updated ka. Salamat! Pero kasi, nung pagpunta ko, nag-enjoy naman ako. Alam mo, nung pagpunta ko, hinanap ko siya kasi wala akong kilala Parang ka nagpunta ng concert, tapos yung feeling nung nagpunta ka ng concert. Sa LB yan, di ba? Sa LB? Sa Musée du Louvre. Doon si Kuya Mark sa kabilang side na. Wait, pero pinuntahan kita, di ba, yung pwesto mo? Parang ka pumunta ng, yung feeling na pumunta ka sa concert, pero, wala kang kilala. Ay, naghanap ka na kahit isang kilala. Nung pinuntahan ko si Kuya, ang ganda ng pwesto, dito tayo sa may, alam mo yung, parang malaking hollow blocks. Kung saan sila nagaganyan. Ganda kami nakapwesto ni Kuya, doon kami nakapwesto ni Dan. Sorry, mukha kasi matanda. Kuya ka rin. Sorry. So, ayun, punta ako doon. Tapos, naglabasan ng mga artista. Mayroong lumabas na isa. Sino?
Yung kulay gray yung hair na lalaki. Oo, yung sikat na sikat daw yun. Oo, Ano tapos siya? parehas, tinanong niya sa akin, kilala mo siya? Tinanong ko din siya. Kilala mo siya? Hindi. Ganyan kami nung naghiyawan lahat ng tao. Parang naano ka rin, nadadala ka. So, kinuha ko yung cellphone ko. Ah! Ganun ako. Tapos ano na sigaw ko, ano pangalan niya? Hindi ko rin alam eh. Siya naman, nakaganan din yung camera. Sinusundan. Hindi ko kilala. Basta shoot lang ako ng Oo. shoot doon. Tapos Sabi ko, sino yung kailangan clip. sumunod? Si Lisa. Si Lisa. Ganda. Pero ito nakakatawa. Sabi ko, ba't ka ba nandito? May client daw siya. Kayo pala, magkasama kayo nun eh. Isa na yung client namin. Isang kwento. Sabi niya, ito na yung client pa, baba na. Ito yung sasakyan, ito yung plate number. Kuha siyang video. Eh. Sabi ko, yan ba yung client mo? Parang hindi na makamukha. Yan daw yun, yan daw yun. Natapos na yung lahat ng artistang naglabasan papunta sa Miss Edulu. Sabi niya, okay. Sabi sa cellphone. Sabi ko, sino yun? Kamali ako, hindi pala yun yung client. Sabi ko sa'yo, malakas kutob ko, hindi yung client mo. Picture siya ng picture, video siya ng video. Ay, hindi pala yun yung client. Kasi yun yung dumaan na info na binigay sa akin. Oo. Nag-base na lang ako doon sa info na binigay sa akin. Mm. So, nung bumaba siya doon sa van na yun, alam mo siya na. Pero hindi pala siya. Hindi pala siya. Tsaka yung yung mga ganyang may client, bayad yun. Siyempre. May bayad. So, nabayaran ka. Hindi mo siya nakuhanan eh. Meron din. Ah, okay. Kasi, bayad ka na talaga yan. Nagkaroon kasi ng miscommunication sa amin. Usually, hindi mo nakasalanan yun. Ito. Pero yung video yung nakuhanan mo, binigay mo na rin sana sa kanya. Lahat na binigay Kahit ko. hindi siya sa video, binigay mo. Tinanggal ko lang si Lisa. Ang sipag mo nga rin naman talaga pala, ano? Alam mo naman mga Pilipino, kahit saan mo yan ilagay, talagang ano yan, masisipag yan. Makakaano yan. Totoo yan. Parang ano yan, parang binhi yan eh. Mga Pinoy, kahit saan mo isabo yan. Tutubo yan. Ay, ang ganda. Ang ganda na, ang ganda. Tayo'y Pilipino. Trademark na natin yan, pagiging Pilipino. Very proud. Yeah. Sa malinis na paraan, ha? Malinis na paraan. Bakit sa akin ka nakatingin? Kaya yun sa mga Pilipino na nandito sa Paris, very nakaka-proud lahat kasi biruin mo sobrang ano nila, tawag dito, naka-adjust sila. Una-una sa buhay natin dito, language, napakahirap. Pero nakapag-adjust tayo, natuto tayo. Baka zero ka dito eh. Mag-re-reset ka, parang nag-reset ka ng buong buhay mo pagdating mo dito eh. Saka yung culture nila. Kakainin mo ng buo yung pride mo, pero at the same time, matututo ka. Kasi, kakainin mo ng buo yung pride mo in a sense na hindi naman ganito yung ginagawa mo way back in the Philippines before. So, from there, coming here, yung yung pag-adjust mo sa work, sa language, sa culture. Back to zero ka talaga dito. From the start ka ulit. So, ano na? Mag-aalasin ko na. Ay, mag-aalas 5 na. No, bilis lang ano, bilis yung usapan natin. Parang ayoko pa magtapos. Tuloy na natin to. Hindi na pwede. Ay, naghihintay pa yung mga asawa natin. Yes. Next Tara na? episode. Yeah. Tara na. Abangan nyo na lang ulit Kita sa tayo, next guys. episode. At sa next episode, may guest tayo. Oh, yun! Ayun maganda. naman pala eh. Alam niyo yung, Surprise yung guest natin. alam niyo yung surprise natin na guest na yan. Ano siya, nag-aaral siya dito sa sa France. Oh. Masteral. Oh. Oy. Pilipino. Wow. Oh, diba? Hanggang doon na lang kaya nating i-share. Diba? Sa susunod na episode, magkita-kita po ulit tayo!